Plano po ng ombudsman ngayon na bumuo ng isa pong tinatawag na Ombudsman Marshal. Mga aksyon kontra naman sa korupsyon, tiniyak na wala daw sasayanging oras. Kaugnay niyan, may karagdagan pang report si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na plano nitong mas pigtiin pa ang mahakbang sa paglaban kontra korupsyon. Sa inilatag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na 7 estratehiya sa isinagawang 2025 Anti-Corruption Summit, isa sa plano nila ang bumuo ng Ombudsman Marshal. Ayon sa naturang opisyal, ang pagbuo ng ganitong uri ng enforcement arm ay layon matiyak na napatutupad ang trabaho at pagsisilbi ng mga kautusan inilalabas ng tanggapan. Nais ding masiguro sa ilulunsad na Ombudsman Marshal ang proteksyon at kaligtasan ng kanilang mga investigador upang walang sinuman ang manghimasok sa layon maihatid ang katarungan. Six, we are creating the Office of the Ombudsman Marshal, a long overdue reform. These marshals shall serve as cyber warrants, secure evidence, enforce orders, protect our investigators, and ensure that no one interferes with the work of justice. Isa din sa estratehiyang inilatag ni Ombudsman Remulla ay ang pagpapaigting ng disiplina sa trabaho sapagkat naniniwala siyang dapat walang sayanging oras sa laban kontra korupsyon. Kanyang binigyan din na ang pagkaantala at kawalan ng aksyon ay nagbibigay daan umano para ang katiwalian o korupsyon ay manaig, kung kaya't mahalagang may natatapos sa kada araw. Rebuilding a culture of daily discipline. I tell our people, every day something must be accomplished. Because corruption wins where government slows down. It grows in the cracks of delay, in the silence of inaction. To every agency here, the success of this fight lies not in the grand reforms, but in the ordinary hours of your workday. We defeat corruption by refusing to waste time. Kung kaya't bunso nito, kanyang sinabi na ang isyu ng korupsyon ay dapat hindi isang tabi bagkus kinakailangan komprontahin at harapin sa sistematikong pamamaraan. Corruption is no longer tolerated, ignored, or shrugged off. It is confronted systematically, collectively, and fearlessly. We have one mission: to protect the people. Kaugnay sa nababanggit na pagsusulong ng pinigting na transparency at accountability, magugunitang kasabay din ito sa layon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging bukas ang gobyerno. Ipinag-utos kasi nito sa Kongreso na gawing prioridad talakayin ang anti-dynasty bill, party list system at ilang panukalang batas para sa reformang nais maipatupad. Kung kaya't suportado ng ilang civic society groups ang naturang hakbang, nagtutulak para sa reforma na siyang nagpapakita umano ng kahandaan ayusin at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycia, Chairman Emeritus ng grupong People's Alliance for Democracy and Reforms, at iba pa, ang pagsusulong ng transparency ay daan para maunawaan ng publiko ang mga programang ginagawa ng pamahalaan. Mas nanunumbalik raw ang tiwala ng mga Pilipino kung nakikita nito ang mga pagkilos o galaw ng pamahalaan upang mapagserbisyuhan ang mamamayan. Naniniwalaan niya siyang sa ipinakitang hakbang tungo sa mga reforma, maaaring makatutulong ito matugunan ang mismong ugat ng problema at maging sa isyong pampolitikala. Ayon naman sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, bagamat mahalaga ang pananagutan, git niya'y kinakailangan kalakip nito ang reforma sa sistema ng bansa. Aniyay, kung walang reforma ay hindi nito mababago at matutugunan ang pinakaugat ng korupsyon nais malabanan. We must confront the harder task, fixing the systems that allowed corruption to take root, strengthening the rules that were too weak, and redesigning processes that failed the people. We must move past asking who is at fault and demand what must change. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information
Basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.